Aming Diyos. Salamat po muli sa huling araw ng aming Christian Living Seminar. Sa araw na ito, patuloy niyo po kaming turuan, hubugin at buksan ang aming mga puso't isipan kung ano po ang layunin ng aming kaligtasan, Panginoon. Kung bakit pa kami nabubuhay sa panahong ito, kung bakit niyo po hinahayaan na manatili pa kami sa mundong ito, Panginoon. Kaya sa araw na ito, nakikiusap po kami sa inyo na tulungan po nawa kami ng Espiritu ng Diyos na maunawaan ang inyong salita. Kung may mga bagay na hadlang sa aming puso at isip, ito po ay pakilinis at alisin po ninyo upang malaya ang salita ng Diyos na magturo sa amin. Maraming salamat po. Pakilagay din po ninyo sa bibig ng inyong lingkod ang inyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So, kahapon, ang pinalakay natin ay tungkol saan? Obedience, di ba? Obedience to the Master. Okay? So, ngayon, ang topic natin mahalaga. Evangelism. Tama po? Evangelism in the last days. Okay? Dito po sa Mateo, chapter 28, verse 19. Okay? Babasahin ko po hanggang 20. Kaya sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo, at narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Okay po? So dito po sa talatang ito, ay tinatawag po itong Great Commission. Tama po? The Great Commission. So, sabi po, paghayo ninyo. Meron pong task yung church. Sabi po, ay gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu, at sabi po dito, turuan sila. Okay? Sundin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. So, sabi po, paghayo, this is evangelism. Tama po? This is a command. Diba? Kaya sa Acts chapter 1 verse 8 binanggit, diba? Magiging witness kayo. Kaya ang sabi ko dito, hindi lang yun, tuturuan sila kailangan. Tama po? Yun yung malaking task. Yung pagtuturo ay mahabang proseso. Hindi nakukuha ng mabilis. Diba? Yung teaching, pagtuturo, pagsasanay, hindi po mabilis. Pero, kailangan muna ma-evangelize muna sila. Kaya yung topic natin ngayon ay evangelism in the last days. Okay? Gaano ba kahalaga yung evangelism sa isang ligtas na Kristiyano? Gaano ba kahalaga sa atin yung sinasabi ng Panginoon na kailangan tayong humayo, kailangan tayong mag-evangelize? Gaano ba kahalaga ito? Kapag titignan po natin yung history ng church, no, sa mga disciples, unang ipinangaral yung Ebanghelyo, so sabi ni Jesus, humayo kayo. At yung paghayo na yon hanggang ngayon ay nananatili. Okay? Umalis yung mga disciples, sumunod yung mga church fathers, sumunod yung mga pastors, evangelists, hanggang sa ating panahon. Kaya gaano kahalaga yung evangelism? Mahalaga ba yung evangelism? Kung walang evangelism, hindi po kayo maliligtas. Tama po? Hindi tayo masasave kung walang evangelism. Kung walang nag-i-evangelize, hindi tayo makakatanggap ng kaligtasan. Kaya kung hindi tayo sumusunod doon sa mandato ng salita ng Diyos, walang maliligtas. Tama po? Pero pag tinignan natin, gaano ba kahalaga yung mga inuutusan dito o ini-evangelize? Sabi po, sinabi niya sa kanila, totoong marami ang anihin, subalit kakaunti ang mga manggagawa. Kaya't idalangin ninyo sa Panginoon ng pag-aani na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. Okay. Sabi ni Jesus, totoo, marami yung aanihin. Tama po?
Of course, yung binabanggit dito ay hindi po for profit. Tama po? Hindi po yan for profit. It is a soul. Tama po? Kaya sabi niya, kakaunti ang mga manggagawa. Kaya si John Wesley, sabi niya, I look upon the whole world as my parish. Tama po? Yung kanyang parish ay the world. Yung mga lost souls, yun ang kanyang nakikita. Kaya sabi ni Jesus, totoong marami ang aanihin. Pero kakaunti lang yung manggagawa. Pero sino ba yung mga taong ito na hinahanap natin? O sino ba yung mga tao na ini-evangelize before makakilala sila sa Diyos? Actually, sabi ni Jesus sa Luke chapter 10 verse 3, humayo kayo. Sinusugo ko kayong gaya ng mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Tama po? E sabi ni Jesus, sinusugo ko kayong gaya ng mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Kaya, huwag tayong magtaka. Kapag nag-i-evangelize tayo, maraming mga gustong sumakmal sa inyo. Di ba? Maraming asong gubat. Sino po sila? Aso ba talaga sila? Ha? Mga aso ba talaga sila? Inilarawan sila bilang asong gubat dahil sila ay mababangis. Tama po? Kapag nag-i-evangelize ka, kapag inaakay mo yung kaluluwa, sila yung mga bibig nila hindi tumitigil. Tama po? Mga mababangis. Instead na maakay mo yung kaluluwa, sila. Ano ba katangian ng asong gubat at katangian ng kordero? Ang kordero ay maamo. Tama po? Meek. Pero yung asong gubat, ito ay wolf or worse. Tama po? Kaya, dapat kung nasa church tayo, kung na-evangelize na tayo, hindi na tayo may ugali nito. Tama po? Ang ugali na natin ay kordero. Bago tayo naging kordero, mga asong gubat din tayo. Tama po? Ay yung mga ugali natin, yung mga pananaw natin, malayo sa church. Kaya sabi ni Jesus, isinusugo kayong gaya ng mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. So, huwag tayong mag-isip na pag tayo gumagawa sa kalooban ng Diyos, walang mga asong gubat sa paligid nyo. Marami. Ano po? Sila yung mga nagsasalita against sa ginagawa natin para sa Ebanghelyo. Sila yung hindi nasasatisfied. Kahit ginagawa mo yung evangelismo, hindi sila natutuwa. Ano po? Hindi sila nagagalak. Pag may tao na nanunumbalik sa Diyos, pag may tao nagsisi, pag may tao na nagsisimula sa Christian life, pag may tao na napunta sa church, di sila natutuwa. Kaya yung kanilang ugali ay may pag-aasong gubat. Kaya sa awit chapter 22 verse 16, sabi po, ang mga aso ay nakapaligid sa akin. Pinaligiran ako ng isang pangkat ng mga gumagawa ng masama. Binutasan nila ang aking mga kamay at mga paa. Kilala niyo ba kung sino yan? Yan ay si Jesus. Sa awit chapter 22 verse 16, yung propesya kay Jesus bago siya dumating. Kung ano yung gagawin kay Jesus? Sino yung mga aso na nakapaligid kay Jesus? Sila yung mga mababangis na mga tao na lumalait kay Jesus. Humahamak kay Jesus. Habang siya ay nakapako sa krus. Hinahamak siya at nilalait. Kaya sabi niya, ang mga aso ay nakapaligid sa akin. Okay? Kaya sabi niya, pinaligiran ako ng pangkat ng mga gumagawa ng kasama. Maging si Jesus, sa oras po ng kamatayan niya, yung kamatayan ni Jesus ay evangelism sa lahat ng tao. Yung kamatayan niya sa cross ay nagpapakita ng pagliligtas sa mga sinner. Tama po? Kaya sabi, ngayon sinusubo ko kayong tulad ng mga tupa sa gitna ng mga asong gubat.
Kaya maging matalino kayong gaya ng mga ahas at maamong gaya ng mga kalapati. Sabi ni Jesus, sinusubo ko kayong tulad ng mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Huwag na tayong ma-surprise kung may mga tao na laging lumalaban sa church, umahamak sa ebanghelyo, at minsan umaatake sa inyo. Huwag na tayong magtaka. Bakit po? Kapag sinabi ni Jesus, isinusugo tayo sa gitna ng mga asong gubat. Huwag na tayo magtaka pag may mga tao na kahit gumagawa ka ng ebanghelyo, kahit nangangaral ka ng ebanghelyo, kahit sinisikap mo mabuhay ng tama, ebanghelyo, meron pa rin mga tao na hindi naniniwala at minsan ay mahamak sa atin. Huwag na tayo magtaka. Sapagkat sinabi ni Jesus, isinugo tayo sa gitna ng mga asong gubat. Sino ba yung mga asong gubat na ito? Ito po ba yung mga hayop? Ito po ay mga tao na ang ugali ay hayop. Ano po? Hinihalin tulad yung kanilang mga asal at ugali sa hayop. Kahit nakikita nila yung kabutihan ng ebanghelyo, hindi nila ito kinikilala. Kung minsan, hinahamak pa nila yung ebanghelyo. Hindi sila sumusunod. Pero ang mas nakakatakot, ang mga taong fake na Kristiyano na nasa loob ng church. It is more dangerous. Tama po? Nasa loob sila ng church pero hindi sila sumusunod. Nasa loob sila ng church pero hindi sila humble. Nasa loob sila ng church, yung ugali nila ay ugali pa rin asong gubat. Kaya mas nakakatakot po yung mga taong gano'n na nasa loob ng church. Kaya sabi ni Pablo, sa mga taong gano'n, sinabi niya, sabi po ni Pablo doon sa 1 Corinthians, okay? Sino ba yung mga tao na dapat nating iwasan? Okay? Sabi mo dito sa 1 Corinthians, 1 Corinthians chapter 5. Okay? Sabi po beginning verse 11, kundi gayon, sinusulatan ko kayo na huwag kayong makisama sa kaninumang tinatawag na kapatid kung siya'y mapakiapid, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nagmumura o maglalasing, magnanakaw, huwag lamang kayong kumain kasalo ng ganyang uri ng mga tao. Sabi ni Jesus, kung sila yung mga taong ito, nagsasabi silang kapatid. Tama po? Sinasabi nilang born again ako, pero ganito yung kanilang ginagawa. Sabi ni Paul, huwag kayong sumama sa kanila. The most dangerous people ay yung fake believer sa church. Hindi ba? Mas madalas, hindi ba? Sila yung kinapipisura ng mga bago. Sila yung mga, bakit siya naman? Tagal-tagal na nun. Pero parang, hindi ba? Ang mga kilos at galaw, parang hindi tunay na born again. Bakit siya naman? Tagal pa sa church niya. Inabutan ko yan. Ba't ganyan ang ugali? Mas nakakatakot po sila sa church. Talo po? Kaya sabi ni Pablo, huwag kayong makikisama sa kanila. Lumayo, lumayo. Kasi bakit po? Pinakamas fearful na tao ay yung fake believer. Talo po? Kung nandito sa church, bakit po sila nakakatakot? Pag pumunta sila sa church, tapos paglabas nila, makikita mo sila sa inuman, makikita mo sila sa sugalan, makikita mo sila sa mga bagay na hindi ka nais-nais sa Biblia. Maraming tao ang hindi pupunta sa church dahil sa kanila. Tama po? Lalo na kung matagal na sa church. Tama po? Hindi nagkaroon ng transformation yung buhay. Sa church, di ba, sinabi dito, kung tayo ay isinugo sa mga asong gubat, ang mga asong gubat na ito, i-convert bilang tupa. Tama po? Magiging tupa. Tayo dati asong gubat. Tama po? Sabi niya, ngayon sinusubo ko kayo tulad ng mga tupa sa gitna ng mga asong gubat.
Dati tayo ay hindi tupa. Tama po? Hindi tayo dati tupa ng Panginoon. Tupa ba tayo? Hindi tayo dati tupa. Pero nung na-convert tayo, nung na-evangelize tayo, tayo ay na-convert bilang mga tupa. Kaya tandaan po natin, pag tayo mahayo, nag-evangelize, do not surprise. Surprise, tama po? Kung minsan may mga tao na magsasalita laban sa iyo, wala ka namang ginagawa, nag-evangelize ka. Alam mo, mga religious people sa panahon ni Jesus ang nakakatakot, tama po? Sila yung sinabi ni Jesus na hindi na kayo nakapasok sa kaharian ng langit, ay hinahadlangan nyo pa yung iba. Tama po? Kaya dangerous po yung mga religious people. Mabuti pa yung mga umaamin na sinner. Sabi ni Jesus, nauna pa makapasok yung mga prostitute kaysa sa inyo. Pero yung mga nagkukunyaring born again Christian, kukunyaring Kristiyano, Christian ka? Oo. Nasaan ka? Di ba? Yung mga Christian, kaya yung mga Catholic, Christian din sila, di ba? Mga Katoliko, Christian din, tinuturing nila yung sarili nila, pero nasaan sila? Kaya yung born again Christian, naging confused yung mga tao. Christian din kami, Christian ka rin. Ano? Pero sabi ni Jesus, huwag niyo silang tignan sa sinasabi. Tignan niyo sila kung ano ang kanilang ginagawa. Ano po? Importante yun. Kaya sabi rito, alalahanin ninyo ang salitang sinabi ko sa inyo. Ang alipin ay hindi higit na dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang inusig, kayo man ay kanilang uusigin din. Kung tinupad nila ang aking salita, ang inyo man ay tutuparin din. Kaya sabi ni Jesus, alalahanin ninyo. Ano po? Ang Panginoon, nung dumating dito, sa pangangaral niya ay inusig siya. Ano po? So bakit mas matindi yung pag-uusig in the last days? Kasi ang tao in the last days, sabi po sa 2 Timothy chapter 3, sabi po, ang mga tao ay mas magiging ano daw? Mapangis. Okay? Sinabi po sa 2 Timothy chapter 3, in the last days, ang mga tao daw ay ano? Magiging mailigin sa salapi. Okay? Sa kanilang sarili, maigiging sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapanlaki. Mas, in the last days, sabi po, mas magiging worse yung ugali ng tao. Mas nakakatakot. Alam niyo ba yun? Yung isang viral ngayon na video, alam niyo ba yung tao, nakakatakot kahit, di ba yung gwardiya, may hawak na shotgun, tapos bata lang na babae ang kalabas. Hindi ko alam kung yung gwardiya may trainings, kung may proper training at may proper psychological test na ginamit sa kanya. Kasi ako, naging gwardiya po ako sa bangko matagal. No? Sa BPI, matagal ako naging security guard ng bangko. Hindi, kung ikaw may baril ka, pagka meron kang baril, at ikaw ay isang gwardiya, uniformado ka, dapat respetado ka, dapat maximum tolerance, lalo bata lang yung sinasaway mo. Ano po? Bata lang yung sasawayin mo. Huwag mo papatulan yung mga wala namang kayang lumaban sa iyo. Di ba? Pero magalabanan ng bata. Di ba? May shotgun ka na, malaki pa katawan mo, uniformado ka pa. So sa trainings, kung ako ay nagsi-security guard, sa training namin, bawal yun. Kahit tinatawag pa na AOR mo yun, o Area of Responsibilities, bawal. Dapat maximum tolerance ka. Dapat meron kang maingat sa ginagawa mo. Sisipain mo pa yung bata. Di ba? Bawal yun. Kaya yung tao, yung ugali, di ba, mas worse. Pero naisip patulan yung isang batang babae, kalaki-laki ng katawan. Diba? Kaya yung ugali ng tao in the last days, mas nagiging worse. Tama po? Kaya in the last days, ang mga tao magiging mas masama ang kalagayan kaysa dati. Okay? Kaya sabi ni Jesus, sa Mateo chapter 7, verse 15, mag-ingat kayo sa mga
bulaang propeta na lumalapit sa inyo, na may damit tupa, ngunit sa loob ay mga galit na asong gubat. Ano po? Sabi ni Jesus, makikilala niyo sila sa kanilang mga bunga. Nakakapitas ba ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan? Sabi ni Jesus, makikilala niyo sila sa kanilang mga bunga. Ano ginagawa nila? Tama po. Ano sinasabi nila? Kung minsan, yung mga nasa church, pupunta sa church, pero pag hindi na nila nagustuhan yung turo at aral sa kanila, ano sinasabi nila? Nagsasalita sila ng masama laban sa church, laban sa iglesia. Tama po? Kaya sabi ni Jesus, makikilala niyo sila kung sino sila. Kaya sabi ko, paano mong susumpain si Jesus kung si Jesus Christ ay nasa puso mo? Paano mo lalaitin yung church na ito ay binili at tinubos ng dugo ni Kristo? Paano mo yan sasalungatin? Ano po? Kaya yung mga tao nagsasalita laban sa church, makikilala niyo sila. Minsan may mga tao na pag ayaw nila, aalis sila sa church, magsasalita sila ng laban sa church. Ano po? Kaya sabi ni Jesus, makikilala niyo sila kung ano ang gawa at bunga nila. Ano po? Paano ka sasalungat sa isang pamilya na siyang nagtaguyod at nangalaga, nagpalaki sa iyo? Ano po? So, nung tayo ay naligtas, ibinilang tayo bilang pamilya ng Diyos. At saan tayo inilagay? Sa church. Ano po? Sa loob ng church, inaalagaan tayo, tinuturuan para lumago. Ano po? Kaya sabi ng Bible, turuan sila. Tuturuan. Kaya kung hindi natin naintindihan yan, na dapat tayo turuan sa church, ay hindi nga tayo magiging masunurin. Tama po? Ayun yung topic natin kahapon, di ba? Importante yung pagsunod. Okay? Kaya sabi, alam ko na pag-alis ko, papasok sa kalagitnaan ninyo ang mababangis na asong gubat na walang patawad sa kawan. At saan daw? At lilitaw mula sa inyo na rin kasamahan ang mga tao magsasalita ng mga bagay na lihis. Ano po? Sabi ni Pablo sa Ephesian Church, alam ko, pag-alis ko, papasok sa kalagitnaan nyo, ano daw? Mababangis na asong gubat na walang patawad. Ano po? Siguro naman hindi ito hayop. Ano po? Ito ay mga false teacher and mga false believer na pumapasok sa church. Kaya minsan yung mga tao, alam nyo, nung wala pa ako sa Life World Mission, ang kalakaran ng church, laging mayroong material na suhol para ang tao pumunta sa church. Yan ang kalakaran, di ba? Kailangan ng church, meron kang pamimigay ng mga material na bagay para ang tao, maano mo sila. Anong tawag dito? Maakay mo sila. Tama po. Totoo po yan, kahit nung wala pa ako sa Life World Mission, gano'n. Kaya nung araw, ako po ay naging member sa isang Christian organization na namimigay ng mga school supplies at uniform. So, bibigyan ka ng quota. Kukuha ka ng mga 60 persons sa'yo, sila ang magbibigay nun. Tapos, ikaw ang magdadala sa kanila sa church, ipa-Bible study mo sila. Ang problema, yung iba, pag nakuha nila yung uniform at saka yung mga notebook, hindi mo na sila makikita sa church. Hindi mo na sila makikita. Totoo po yun. That is the real experience. Kaya pag pinuntahan mo sila, maraming dahilan. Pero sa una, bibigyan sila ng mahal kanosa ang tawag doon. Kaya yung tao, pumapasok sa church dahil hindi nila nakikilala yung tunay na ebanghelyo. Pumapasok sila sa church dahil meron silang material na bagay na nakukuha. Kaya, ang nangyari, nadidisip sila. Tama po? At yung mga natuturo sa kanila, nadidisip din sila. Kaya sabi ni Pablo,
Alam ko, pag alis pa, ipapasok sa kalagayan ninyo, mababangis na asong gubat na walang katawad sa kawan. Mula sa inyo na rin kasamahan ng mga tao magsasalita ng mga bagay na linis. At isang bagay pa, no, wala pa ako sa life or vision, ang isang bagay pa na nakita ko, yung church ay nahahati. Tama po. Sa umpisa, maganda. Sa umpisa, maganda yung samahan. Pag tumagal na, nadidivide. Umaalis, nagtatayo ng sarili. Kaya, ang pinakamahirap na kontrolin kapag sa loob mismo ng gagaling yung gumagawa. Lalo na, di ba, sa church, pag matagal na pumupunta sa church, tapos sa labas, pupunta sa labas, magwawala sa labas, tapos sasabihin ng mga tao, di ba dyan yan nag-church? Tama po. Kaya minsan, yung mga faith believer, nakakagawa sila ng malaking impact sa evangelism na magsara yung pintuan. Ano po? Kaya sabi ni Pablo, lilitaw mula sa inyo. Mula sa loob, nasa loob ng church, mula sa inyo. Kasamahan ang mga tao magsasalita ng mga bagay na lihis. Kaya sa church, dapat tayong maging maingat, tama po, sa loob ng ating church. Pag may mga nagsasalita ng laban sa church, dapat nating sinasaway. Di ba? Tama naman yun. Dapat nating pagsabihan. Bakit? Ano ba ang ginawa ng church sa'yo? Hindi mo lang nagustuhan yung pagsaway at pangangaral sa'yo, ayaw magsasalita. Ibig sabihin, mga ugaling ano pa sila? Ugaling wolf. Diba? Mababangis pa silang aso. Tama po? Mababangis pa sila. Hindi pa sila nagiging tupa. Kasi yung tupa, teachable at humble. Madaling pasunurin, madaling sawayin. Yung sabi ni Pablo, so doon sa awit chapter 22 verse 27, maaalala ng lahat ng mga dulong lupa at sa Panginoon ay manunumbalik sila. Lahat ng mga sambahayan ng mga bansa ay sarahan sa harapan mo magsisisamba. Sabi po, maaalala ng lahat ng dulo ng lupa at sa Panginoon ay manunumbalik sila. Kaya kung walang evangelism, walang manunumbalik sa Panginoon. Tama po? Kung walang evangelism. Kaya yung Acts chapter 1 verse 8 sabi, bibigyan tayo ng kapangyarihan para maging witness, di ba? Saksi. Kaya yung mga saksi ng mga believer, binigyan sila ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Okay? Kaya sabi po, dahil sa kanila, maraming nanunumbalik sa Panginoon. Okay? Maraming nanunumbalik sa Panginoon dahil sa kanila. Okay? Sapagkat sa Panginoon ang kaharian, at siya ang namumuno sa mga bansa. Sa Panginoon ang kaharian. Kaya dapat na ang kaharian ng Diyos ay bumalik sa Kanya. Okay? Kaya yung evangelism ay pagtatayo, pagtatayo ng kaharian ng Diyos. Pagpapanumbalik ng mga taong wala sa Panginoon. Yung mga lost souls. Tama po? Dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo, dahil sa paghayo ng Iglesia, yung mga taong ito ay nakatatagpo ng biyaya sa Panginoon. Okay? Hello, nandiyan pa ho kayo? Nakakaantok ba yung sinasabi ko? Ha? Nakakaantok? So, pag inaantok po kayo, sabihin niyo po, gumising ka. Kasi, di ba, ang haba naman ng oras maghapon kung kailan ka naman makikinig sa kakaantokin, di ba? O ano ang sabi ng Diablo, matulog ka, papaypayan na lang kita para mas masarap tulog mo habang nakikinig ka kay pastor. Di ba? Kaya kailangan yung gumising, kailangan yung idilat ang inyong isip. Pag nahihirapan kayo, ganun, galaw-galaw. Kasi ito talaga yung battle physical at saka spiritual. Tama po? Kapag pumipikit-pikit mata nyo, ganun-ganun ninyo yung kamay nyo para mag-isip kayo. Kasi ganun talaga eh.
Ako ho, nakakaranas din na pag nakikinig. Minsan inaantok ako. Pero sa amin, pag inaantok, tumatayo, tsaka ini-exercise yung para gising. Kasi 2 oras o 1 oras lang tayo makikinig. Tama po? Mahalaga yung topic, evangelism. Tama po? Kasi yung evangelism ang pinakamahina sa church. Tama po? Ano ba malakas dito? 2 mahina, obedience tsaka evangelism. Tama po? Di ba? Siguro prayerful kayo. Pero baka pagdating sa obedience tsaka evangelism, hindi masyadong ganun ka-active. Tama po? Kaya sabi po ni Isaiah, chapter 49, verse 6, oo, kanyang sinasabi, napakagandang bagay na ikaw ay naging aking lingkod upang ibangon ang lipin ni Jacob at panumbalikin ang iningatan ng Israel. Okay. Ikaw ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga bansa upang ang aking kaligtasan ay makarating hanggang sa dulo ng lupa. Ikaw ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga bansa. Kaya alam natin yung bansang Israel ay naging ilaw sa mga bansa. Para ano? Para makilala yung Diyos. Ano po? Sa pamamagitan nila, ang Diyos ay nahayag. Nakita yung mga dakilang gawa. Nasabi, ikaw, upang ang aking kaligtasan ay makarating hanggang sa dulo ng lupa. Ngayon, yung gawain ito ay nakanino po? Nasa church. Tama po? Nasa church ba ang gawain ng pangangaraw ng Ebanghelyo? Yes. Kaya halos naabot na yung pinakatulong bahagi ng lupa. Ang Africa, tama po? Ang Asia, halos naabot na yung mga bansa. And through the technology and internet, yung gospel halos na ipapaabot na sa buong mundo. Tama po? Kaya, kung titignan natin yung percent ng naabot ng gospel, kung 3,686 languages, kung titignan natin, maaari ang gospel ay nakarating na halos sa dulo ng lupa. Tama po? Because of technology. Di ba? Kaya yung pangangaraw ng Ebanghelyo ay binigay sa church. Hinubaran ng Panginoon ng kanyang banal na bisig sa mga mata ng lahat ng bansa at makikita ng lahat ng dulo ng lupa ang pagliligtas ng ating Panginoon. Kaya po, sabi dito, yung gospel, hindi po babalik si Jesus hanggat hindi nakakarating sa dulo ng lupa yung Ebanghelyo. Okay? Binanggit po iyon sa Mateo chapter 24, verse 14, na ang Ebanghelyo kailangan maipahayag, maipangaral sa buong mundo, sa dulo ng lupa. E sabi diyan, hinubaran ng Panginoon ang kanyang banal na bisig sa mga mata ng lahat ng bansa. Makikita ng lahat ng dulo ng lupa ang pagliligtas ng ating Diyos. Hanggang sa atin umabot po ito. Tama po? Yung pagliligtas. Kaya sa Isaiah chapter 66 verse 18, sapagkat nalalaman ko ang kanilang mga gawa at ang kanilang mga pag-isip, dumarating ang panahon upang tipunin ang lahat ng bansa at ang mga may iba't ibang wika. Tama po? Sabi, sila'y paroroon at makikita ang aking kalwalatian. Siyempre, ngayon nangyayari na ito upang tipunin ang lahat ng bansa at mga may iba't ibang wika. Tama po? Kaya yung Ebanghelyo na isalin na sa iba't ibang wika. Tama po? 3,686 languages na isalin sa iba't ibang wika. Pero siguro mahirap pag nagsama-sama yan pati dito sa lupa. Di ba? Siyempre, pagka tinipon yan lahat, iba't ibang wika, pagdating sa langit, isang lengguwahe na lang tayo. Tama po? Baka Tagalog sana. Para madali maintindihan. Hindi ba? Sabi diyan, tipunin ang lahat ng bansa at ang mga may iba't ibang wika. Tama po? Kaya alam niyo po, pag na-born again po kayo, may pangalan kayo na langit. Pero hindi po yung pangalan nyo ngayon. Diba? Kasi ang nagbigay ng pangalan natin ngayon, ang nanay at tatay natin. Tama po?
nung sinilang tayo, ang nag-isip ng pangalan nyo, nanay at tatay. Kaya kung mahaba ang pangalan nyo, sisihin nyo nanay at tatay nyo. Di ba? Yung pangalan ng anak namin, ang haba. Josea Joy, Angeli, hanggang mas dadagdag mo pa yung apelido ng nanay, mga hanggang dito talaga siya. Diba? Ang haba. Pero siguro sa langit, diba, sabi ni Jesus, pagdating ng rapture, maririnig ng mga patay ang kanyang tinig pag tinawag tayo. Tama po? Actually, ang makakarinig lang nun, mga born-again believer na namatay. Tatawagin para bumangon mula sa patay. Katulad ni Lazaro. Tama po? Lazaro, bumangon ka. Tama po? So tayo din, may mga pangalan tayong bago. Gusto niyo na akong malaman? So, kaya sabi ron, isinulat ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay. Hindi natin alam kung ano. Pero, panigurado tayo na kapag ligtas ka at born again ka, nasa iyo ang banal na Espiritu, pagdating ni Jesus Christ, maririnig mo yung tinig. Kasi sa Israel, kapag tinitipon yung mga tao, inihipan yung trompeta. So, pagdating ng Panginoon, merong dalawang trompeta na hihipan. Ang unang trompeta ay para sa mga born again believer. Tama po. Hihipan ng trompeta. Iyon ay boses na panawagan sa lahat ng mga namatay na ligtas. Babangon mula sa alabok. Tama po. Lahat ng mga yon ay na-evangelize sa Ebanghelyo. Kaya kahit mamatay tayo, yung ating katawan nasa alabok, subalit yung ating espiritu umuwi sa langit, pagdating ni Jesus, bibigyan tayo ng bagong katawan. Tinatawag na glorified body, spiritual body. Tama po? Kaya okay lang itong katawang ito, pero meron ng kapalit ito pagdating ni Jesus. Tama po? Kaya sabi dyan, bibigyan yung iba't ibang wika, sila ipaparoon, makikita ang aking kalwalatian. Kaya sabi po sa Luke chapter 24, verse 47, at ipangaral ang pagsisisi, pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. Kayo yung mga saksi ng mga bagay na ito. Pero sabi po, ano yung mandato? Ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad sa kanyang pangalan. Paano ako, pastor? At paano ako, pastor? Hindi ako nangangaral. Actually, hindi po lahat ng tao sa loob ng church ay inutusang mangaral. Tama po? Hindi lahat. Pero, sa loob ng church, may kanya-kanyang gift o bahagi. Hindi ka nangangaral, pero ikaw naman yung nag-aaya, ikaw naman yung nag-i-invite. Hindi ka nangangaral, pero ikaw naman yung nagluluto, ikaw naman yung tumutulong sa paghahanda para sa gawain. So, ibig sabihin, lahat tayo ay mayroong bahagi. Tama po? Kaya pag sinabi mo, hindi naman ako mangangaral, wala akong kaalaman. Hindi lang yun ang gawain sa church. Di ba? May nangangaral, may nag-i-invite, may mga nagte-testify, testimony, may mga nangangalaga, naghahati, nagsusundo. Lahat ng yun gawain sa loob ng iglesia para ipangaral ang Ebanghelyo. Kaya sabi, maging hayag nawa sa inyo na ang kaligtasang ito ng Diyos ay ipinadala sa mga hentil at sila'y makikinig. Kaya yung Ebanghelyo, hindi lang po dumating sa mga Hudyo. Bagamat sa mga Hudyo, unang ipinangaral yung Ebanghelyo. Pagkatapos sa mga Hudyo, ipinangaral sa mga hentil. Tama po? Kaya, nung itinayo ng Panginoon yung church, doon sa Mateo chapter 16, verse 18, puntahan po natin. Sabi po sa Mateo chapter 16, sabi po, sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro.
Sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Kaya sabi ni Jesus, itatayo niya yung iglesia. Tama po? Sa ibabaw ng bato, yung gospel. Tama po? Sa ibabaw ng ebanghelyo, itinayo yung church. Kaya lahat ng mga naligtas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ebanghelyo, in Romans chapter 1, verse 16. Ang bawat naliligtas sa kapangyarihan ng ebanghelyo, itinayo sa ibabaw ng bato. Okay? At sabi po dito ni Jesus, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ibibigay ko sa iyo. Kaya si Pedro, minsan may mga kwento, di ba? Si Pedro daw ay nasa pintuan ng langit, tagabukas. At may hawak na panabog. Kaya maraming sabongero pupunta sa langit dahil ganun daw. Di ba? Minsan, iniisip nila, yung sugal ba ay nakasulat sa Biblia? Sabi, hindi naman nakasulat sa Biblia yan. Pero ang tanong, kanino yung mga bagay na meron ka? Halimbawa, pera, kanino yan? Di ba? Yan ay galing din sa Diyos. Yung lahat ng bagay galing sa Diyos. Ngayon, yung material na bagay na meron ka, saan mo gagamitin? Pag ginamit mo ng hindi tama, yung material na bagay na ibinigay sa iyo, you dishonor, di ba? The wealth na galing sa Diyos. Tama po? Kaya tayo binibigyan ng material na bagay para saan? Para i-sustain yung ating mga pangangailangan. Tama po? Pero pag may material na bagay ka, gagamitin mo sa sugal, yung sugal ay hindi ina-honor ng government at hindi rin maganda sa paningin ng isang Kristiyano. Tama po? Kaya ibig sabihin, yung material na bagay na ibinigay sa atin, dapat natin gamitin din ang may kabanalan. Tama po? Pag kumita tayo. Tama po? Kaya sabi ng Bible, sabi kay Peter, ibibigay ang susi ng kaharian ng langit. Ano po yung susi? This is gospel. Tama po? The words of God. Kapag ipinapangaral yung ebanghelyo, yung pintuan ng langit ay nagbubukas sa mga taong ano. Sabi ko sa Luke chapter 15, sabi ko doon, sa verse 7, sinasabi ko sa inyo, nagkaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisi. Nagkaroon ng higit na kagalakan sa langit. Bumukas ba ang langit dahil sa isang makasalanang nagsisi? Yes. Yung taong tumanggap ng biyaya, nakarinig ng ebanghelyo at nagsisi sa harapan ng Diyos, ang langit ay nabubuksan at nagagalak. Tama po? Kaya sabi ni Jesus kay Pedro, ibibigay ko yung susi, yung ebanghelyo. Ngayon ang susi, ang ebanghelyo ay nasa iglesia. Tama po? Kapag ipinapangaral natin yung ebanghelyo, maraming tao nakapasok sa kaharian ng langit kapag sila nagsisi at sumampalataya sa ebanghelyong ito. Kaya po, kung wala pong ganitong pangangaral ng ebanghelyo, wala tayong lahat dito. Sa tingin niyo po, kung walang nag-invite sa inyo, kung walang nangaral sa inyo ng ebanghelyo, nasaan kaya kayo ngayon? Siguro meron din kayong paniniwala ngayon, kaya lang mali. Tama po? Naniniwala din kayo ngayon, pero maaari mali. Tama po? Kaya yung ebanghelyo ito, kailangan ipangaral. So kayo, bahagi kayo, hindi ba? O, halimbawa dito sa Kailaway, sa Banila, pag may Bible seminar, hindi kayo mangangaral, pero kayo yung nag-i-invite. O, sumama ka. Kahit isang tao lang, dapat may madala ka sa Panginoon. Tama po? Imposible naman sa dami mong kakilala, kahit isa wala kang mahihila. Tama po? Iba na yan. Tama po? Kaya yung evangelism,
napakahalaga sa church. No? Kaya hindi, kasi yung evangelism hindi po magsisimula sa magaling magsalita. Yung evangelism magsisimula sa personal mong buhay. Evangelism. Kapag maayos na yung Christian life mo, nakita na yung transformation mo, madali mag-evangelize. Madali. Huwag ka lang babalik sa dati mong pamumuhay. Basta nakita na yung transformation mo, yun na yung witness. Paano nangyari yun? May posibleng ang tao mabago ang buhay ng ganun-ganun lang. Tama po? Pero yung Ebanghelyo, binago yung ating puso, yung ating pag-iisip, nag-transform tayo. Kaya yung transformation ng buhay ay nagiging evangelism sa iba. Dapat mangyari yun sa atin. Okay? Kaya sabi, ngunit sinasabi ko, hindi pa nila narinig, talagang narinig nila. Sabagat ang tinig nila ay kumalat sa buong lupa at ang kanilang mga salita hanggang sa mga dulo ng daigdig. Kaya sabi rito, ang tinig nila ay kumalat sa buong lupa. Ang kanilang mga salita. So, kung gano'n yung evangelism ay bukas ang bibig ng mga Kristiyano. Pag-testify, pangangaral ng Ebanghelyo, tama po? In the last days, mas marami yung mga temptation, mas maraming hadlang sa evangelism. Diba? Kaya nakita niyo po sa ating panahon, mag-evangelize ka, kaunti lang yung pumupuntang mga tao. Tama po? O punta kayo, may Bible seminar, pangangaral ng Ebanghelyo, kaunti lang. Kaunti lang yung pumupunta. Diba? Kaya pag itinabi mo yung church sa barangay, pagtapatin mo araw ng linggo, pag may ayuda, walang tao sa church, sa barangay marami. Totoo po, di ba? Isipin nila, aalihin ko naman yan, di ba? Pag Sunday, mas maraming tao sa mall kaysa church. Tama po? Ibig sabihin, konti lang talaga yung mga pupunta sa langit. Hindi marami. Konti lang. Mas mahirap hikayatin ng tao makinig ng Ebanghelyo sa ating panahon. Okay? Kung kayo magpapatuloy na matatag at matibay sa pananampalataya at hindi nakikilos sa pag-asa sa Ebanghelyo na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, akong si Pablo ay naging ministro ng Ebanghelyo. Kaya, bakit ba dumami ang mga mananampalataya sa Book of Acts pag binabasa po ninyo? Dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo. Dahil nangaral yung mga disciples, nagsipangalat sila, dumami yung mga naligtas. Ano po? Sa ating panahon, ganun din. Walang ibang strategy, ganun din. Kailangan ipangaral din ang Ebanghelyo. Okay? Kaya sabi, why we need to evangelize the lost? Bakit ba kailangan natin mag-evangelize? Though sometimes, sinabi ni Jesus, pumunta kayo sa gitna ng mga asong gubat. Tama po? Ipangaral ang Ebanghelyo sa mga asong gubat. Tama po? Una, sabi po dito, sapagkat ito ay utos. Sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan. Inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Una, ito po ay utos sa atin. Tama po? So, ang tanong, kay pastor lang ba iniuutos yung pangangaral na ito? Sa akin lang ba? Ako lang ba inuutosan? Actually, lahat ng mga mananampalataya ay inuutosan. Tama po? Lahat tayo, inuutosan maging witness. Tama po? Kaya sabi diyan, humayo kayo. Ano po? Ipangaral ang Ebanghelyo. So, nasaan yung field ninyo? Yung field ng mga taga-Banilad ay ang Banilad. Tama po? Pag na-reach out na yung barangay Banilad, next barangay naman kayo. Tama po? Nasaan yung field ng Kailaway? Kailaway. Kung wala na Kailaway, labas naman ng barangay. Tama po? Sabi, ipangaral ang Ebanghelyo. Kaya sabi dyan, gawing alagad ang lahat ng mga bansa. It is a command. Ito ay utos. Kaya kailangan tayong sumunod.
Paano kung hindi ako nag-evangelize? Kung ganon, hindi ka na naman sumusunod sa mandato ng Diyos. So, mahirap sa isang Kristiyano kapag hindi ka sumusunod. Okay? Sabi mo sa Mark chapter 13 verse 10, kailangan mo nang maipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng mga bansa. Kailangan mo nang maipangaral. Siyempre, para maipangaral ang Ebanghelyo, kailangan dito mayroong mangangaral. Ano po? Kaya, pag binasa po ninyo doon sa Philippians chapter 4, Philippians chapter 4, verse 3, sabi po ni Pablo dito, oo, nakikiusap din naman ako sa inyo, tapat na katuwang napasanin ng inyong tulungan ng mga babae nito, sapagkat sila'y nagtagal na kasama ko sa Ebanghelyo, at kasama rin naman na Clemente at ng ibang aking mga kamanggagawa na ang kanilang pangalan ay nasa aklat ng buhay. Tignan natin yung mga taong gumawa sa Ebanghelyo sa panahon ng mga disciples. Nasaan daw yung pangalan nila? Nasa aklat ng buhay. Nakasulat yung mga pangalan nila sa aklat ng buhay. Ibig sabihin, mga gumagawa sa Ebanghelyo noong unang panahon ay mga totoong mga born again. Tama po? Kasi ang pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yung pangalan niyo ba? Nakasulat na ba sa aklat ng buhay? Kasi dito, sabi ni Pablo, sapagkat sila nagtagal na kasama ko sa Ebanghelyo, kasama rin naman ni Clemente at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay nasa aklat ng buhay. Paano kung wala ang pangalan sa aklat ng buhay? Ay may sagot yung Bible. Sabi po ng Bible, kung wala ang pangalan sa aklat ng buhay, ay may sagot yung Biblia. Kung wala ang pangalan sa aklat ng buhay, sabi po, at ang sino mang hindi natagpo ang nakasulat sa aklat ng buhay, saan daw pupunta? Alawa ng apoy. Sa Revelation chapter 20, verse 15, sabi, at sino mang hindi natagpo ang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Kaya kung wala yung pangalan sa aklat ng buhay, hindi mag-i-evangelize. Ano po? Kasi yung mga nag-i-evangelize doon, sabi ni Pablo, mga nagtrabaho sa Ebanghelyo, ang pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. Paano kung wala ang pangalan sa aklat ng buhay? Di pagdating ng Panginoon sa araw ng paghuhukom, ang sino mang hindi natagpo ang nakasulat sa aklat ng buhay ay tinapon sa saan daw po? Lawa ng apoy. So, dapat hindi ito mangyari. Tama po? Dapat maiwasan. Kaya yung mga nagsasabing born again, dapat tayong maging maingat, maging matalino. No? Kaya minsan yung mga nasa church, di ba? Sa loob ng church na nagsasabing born again, hindi sila matalino. Tama po? Pag titignan mo yung buhay nila, hindi maganda sa paningin ng mga brothers and sisters. Di ba? Opo, may perfecto ba sa church? Wala. Pero huwag mong gamitin yung imperfection mo para mahulog ka sa pagkakasala. Tama po? Kasi tao lang ako kaya nagagawa ko yun. Pag sinabi mo yun, ibig sabihin, mananagot ka sa Diyos, di ba? Maraming mga Kristiyano ang nabuhay na nagdusa, nagsikap mabuhay ng matuwid sa paningin ng Diyos. Tama po, lahat ng mga born again na ginamit sa Ebanghelyo, sa Bible, ay nagdusa. Hindi nila sinabing tao lang ako Pag sinabi mo gano'n, ibig sabihin, ini-excuse mo yung sarili mo para ang kasalanan ma-justify mo.
Tama po? Ibig sabihin nun, ginagamit mo yung logic mo para lang ma-justify mo sa sarili mo. Tao lang ako eh. Hindi ka lang tao. Ginawa ka rin ng Diyos na malinis sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Huwag mong i-desire yung sin. I-desire mo yung kalooban ng Diyos. Tama po? Bakit ba ang tao nagkakasala? Dahil dinidesire niya yung sin. Alam niya ang sin, tutuloy pa siya. Kaya sasabihin niya, tao lang ako eh. Pwede ka magtagumpay sa kasalanan. Tama po? Kaya sabi ng Biblia, kung ano umaalipin sa iyo, yun ang sinusunod mo. Kung tayo alipin na ngayon ng katwiran, dapat mas malakas sa atin humatak yun. Tama po? Kaya yung mga taong hindi nakasulat sa aklat ng buhay, ang sabi, tatapon sa lawa ng apoy. Kaya sabi, kailangan mo na may pangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng mga bansa. Kaya sabi po sa Mark chapter 13, verse 11, kapag kayo dinalala sa paglilitis, kayo ipinadakip, huwag kayong mababalisa kung anong inyong sasabihin. Ngunit sabihin ninyo ang iyan namang ipinagkaloob sa inyo sa oras na yon, sapagkat hindi kayo ang magsasalita. This is my favorite verse. Bago ako nagpastor, nagturo, na-realize ko kasi hindi ako marunong na, wala akong alam sa Biblia at that time before. Wala akong alam, hindi ako matalino sa Bible, wala akong, hindi ko paano kaya ito. Pero nung nabasa ko yung talatang ito, sabi niya, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu Santo. Kaya nung nabasa ko to, lumakas loob ko, ito pala. Kailangan mo lang mag-aral mabuti magbasa. Ano po? Inumo ka ng Espiritu ng Diyos ang bibig mo kung ano ang sasabihin mo. Actually, pag nandito nga ako, hindi ko alam kung paano dinideliver. Minsan talaga nararanasan ko na parang pag hindi ko pa narinig yung message, parang pakiramdam ko, parang kulang na kulang yung mga nagawa ko. Pero pagdating sa bahay, pag pinakikinggan ko yung message, okay naman pala. Kaya sabi dito, sapagkat di kayo magsasalita, kundi ang Espiritu Santo para sa inyo. Kaya yun yung pinakamagandang sinabi. No? Hindi ako matalino, Lord. Wala akong masyadong alam. Hindi nga ako masyadong nakapag-aral. Sa mga disciples, di nga masyadong wala pinag-aralan sa atin po. Di ba? Pero, siyempre, hindi reason yun para hindi tayo magamit ng Diyos. Sabi dito, sapagkat hindi kayo magsasalita, kundi ang Espiritu Santo para sa inyo. Okay. Kung ang sasabihin natin, galing lang sa sarili nating talino, walang power po yun. Kaya maraming mga matatalinong preacher, di ba? Kahit sa online. Tama po? Mahuhusay, matatalino, mga PhD, masteral degree. Tama po? Yung tao, sabi ni Paul, yung tao na, yung mga Greek na parang naa-arouse sila sa karunungan ng mundong ito. Gusto nila wisdom. Tapos, ang mga Hudyo, gusto naman nila ay miracles, signs and wonders. Ano po? Pero, ang ibinigay sa kanila, walang ipinakita, kundi si Kristo na ipinako sa krus. Di ba? Kaya pag tinignan nila si Kristo na nakapako sa krus, ay ang tingin nila, ito ay isang makasalanan at isang isinumpa. Paano ka maniniwala dito? Tama po? Dahil sila ay mga marunong na tao. Hindi sila makapaniwala na yung kapangyarihan ng cross ay pwedeng gumago sa puso at isipan ng tao. Tama po? Kaya sabi ni Paul, nasaan yung karunungan ng mga marunong? Diba? Itinuring silang mga mangmang sa paningin ng Diyos. Tama po? Kaya minsan, pag sinasabi mo yung tungkol kay Kristo, tungkol sa kamatayan ni Kristo sa cross, ang tao, parang hindi ka palit maniwala yan. Okay. Kaya sabi diyan, kapag kayo ay magsasalita, hindi kayo, kundi ang Espiritu Santo. Sa Awit chapter 67, verse 1, ang Diyos na may mahabag sa atin, at tayo'y pagpalain at paliwanagin nawa niya ang kanyang mukha sa atin. Okay? Ang Diyos naway mahabag sa atin. At tayo'y pagpalain at paliwanagin nawa niya ang kanyang mukha sa atin. Okay? Kaya sabi ni Haring David, nawa ang Diyos mahabag sa atin. Upang ang iyong mga daan ay malaman sa lupa,
ang iyong pagliligtas sa lahat ng mga bansa. Tama po? Sabi ni Haring David, upang ang iyong mga daan malaman sa lupa, ang iyong pagliligtas sa lahat ng mga bansa. Maging sa Old Testament, nag-prophecy si David tungkol sa pagliligtas ng mga wika at mga bansa. Tungkol kay Jesus, nag-prophecy siya. Okay? At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng iyong papawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipahayag sa mga naninirahan sa lupa sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Kaya yung ebanghelyo, kailangan mo nang ipahayag saan? Sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Tama po? Kaya yung huling sinabi ni Pastor Johan Lee na translation ng Bible ay 3,686. Okay? Kung hindi ako nagkakamali. 3,886 languages na naisalin na. Okay? Ibig sabihin, marami na. Tama po, 3,000 mahigit na lingwahe. Ibig sabihin, 3,000 wika. Tama po? 3,686. Bilang ba? 3,000 ano? 3,868. Tama ba? Isinulat ko yun sa aking ano eh. Parang something gano'n, 3,000 mahigit. Kaya yung wika na naisalin na gano'ng karami, ibig sabihin halos naabot na yung dulo ng lupa. Di ba? Kaya kung titignan natin, yung ebanghelyo ay halos nakarating na sa pinakadulo ng lupa. Tama po? Lalo na, lalo na nung ang technology ay nagagamit na sa pag-preach ng gospel. Kaya yung ating preaching na gospel, mga Bible seminars, naka-upload, lahat yun. Tama po? At marami rin mga nangangaral ng ebanghelyo sa online na mga totoong born again. Marami din. Nagsimula sila. Simula nung ipinangaral ni Jesus ang ebanghelyo hanggang sa ating panahon, napakarami nang naligtas. Tama po? Hindi lang tayo yung nangangaral ng totoong ebanghelyo. Marami din sa mga iba't ibang panig ng mundo. Tama po? Kaya yung ebanghelyo ito na ipangaral na halos sa buong mundo. Okay? So, why we need to evangelize the lost? Bakit pa kailangan natin silang i-evangelize? Una, dahil sabi po, maaari, yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos, pupunta sila saan? Sabi po, dadalhin sila sa nagliliyab na apoy, bibigyan sila ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos. Sa mga hindi sumusunod sa ebanghelyo. Mahulog sila saan? Sa nagliliyab na apoy. Tama po? Kaya kailangan ipangaral ang ebanghelyo. Kailangan bigyan sila ng pagkakataon. Di ba? Kailangan mabigyan sila ng chance. Yung mga churches na mga non-born again, kailangan din ba sila bigyan ng chance? Yes. Mga lost din sila. Di ba? Sila nga yung mga katulad ng mga Israelita naniniwala sa Diyos, pero yung kaligtasan, malayo sa kanila. Tama po? Kaya dapat silang i-evangelize. Kaya sabi, ang mga ito'y tatanggap ng kaparusahang walang hanggan. So, yung mangyayari in the last days, tatanggap ng kaparusahang walang hanggan. Tama po? So, actually, ito ay seryosong bagay, yung verse na ito. Sa 2 Thessalonians chapter 1, verse 9. Tama po? Yung kaparusahang walang hanggan. Kung ikaw ay makukulong, pwede ka pa makalabas. Tama po? Pag matanda ka na, pwede ka tumanggap ng parol. Pero, kung tumanggap ka ng parusa galing sa Diyos, forever yung pagkakulong sa hell. Wala nang labasan yan. Tama po? Kaya yung hell, yung impyerno, wala pong exit. Puro entrance lang. Kaya sa Proverbs binanggit doon, isa sa hindi nasa-satisfied ay ang fire. Tama po? Ang apoy. Diba? Yung apoy, hindi siya nasa-satisfied.
Hanggat may masusunog, susunugin niya. Tama po? Kaya, sabi diyan, walang hanggang kaparusahan ang naghihintay. Pangalawa, sabi po, gagawin mo silang gaya ng mainit na pugon kapag ikaw ay lumitaw, sasakmalin sila ng Panginoon ang kanyang kagagalitan. Sa apoy, sila'y manlulusaw. Awit chapter 21 verse 9. Sabi po, sa apoy sila'y malulusaw. Tama po? Nakita niyo na ba yung nalusaw ng apoy? Kung gaano kalaki? Alam niyo, sabi nga nila, hindi ba rin yung manakawang ka, wag ka lang nasunog. Pag nasunog, walang matitira. Tama po? So yung apoy, sabi nga, ay hindi nasasatisfy. Okay? Sabi, sila lang labas titingin sa mga bangkay ng tao na himagsik laban sa akin. Isaiah 66 verse 24. Ang kanilang mga uod ay hindi mamamatay. O mamamatay man ang kanilang apoy, sila ay magiging kasuklam-suklam sa lahat ng laman. Sabi po, ang kanilang uod ay hindi po mamamatay. Okay? Ang kanilang apoy, o mamamatay man ang kanilang apoy. Pag sinabi pong hindi mamamatay, ang kanilang uod ay hindi mamamatay o ang apoy, hindi po tumutukoy yan dito sa mundo. Kasi lahat ng bagay dito pwedeng mapatay. Tama po? Yung uod pwedeng mapatay. Tama po? Yung apoy pwede pang mapatay. Tama po? Dito sa mundo. Pero yung hindi mapapatay, ito po ay sa kabilang buhay. Eternal. Tama po? Sapagkat sa pamamagitan ng apoy, ilalapat ng Panginoon ng hatol. Okay? Sa pamamagitan ng apoy, ilalapat ng Panginoon ang hatol. Sa pamamagitan ng kanyang tabak sa lahat ng mga tao, at ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami. Sa pamamagitan ng apoy, ilalapat daw ang hatol. Tama po? Kaya minsan, maging sa istorya ng Bible, maraming mga pinaulanan ng apoy. Hindi ba? Halimbawa, si Elijah. Anong sabi doon? Tao ng Diyos. Di ba? Pinapasundo ka ng hari, kung ako ay tao ng Diyos. Bumaba ang apoy, tupukin kayo. Tama po? 3 times tinupok. Tama po yung mga taong yun. So, ang sabi po, maging yung Sodom and Gomorrah, ang sabi po doon, dahil sa kanila, wala nang naghahanap sa Diyos, nagpaulan ng Diyos ng apoy at asupre. Tama po? Kaya yun yung ginawa ng Diyos. Nung hindi na nila kinikilala yung Diyos, nagpaulan ng Diyos ng apoy at asupre. Okay? Kaya sabi, ang iyong kahambugan ay binababa sa Siyol, pati na ang tulog ng iyong mga alpa, ang uod ay higaan sa ilalim mo, at ang mga uod ng iyong tantakip. Sabi po sa Isaiah, ang iyong kahambugan ay ibinaba sa Sheol. Alam natin yung salitang Sheol ay hell. Tama po? It is a fire. Okay? Sheol ay sa kailalimang lupa. Tama po? Kaya, ang sabi po, ito yung judgment. Ang sabi po sa Mark chapter 9, kung saan ang kanilang mga uod ay hindi mamamatay, ang apoy ay hindi napapatay. So, mas mabuti pa sa iyo pumasok sa buhay na pilay. Sabi, kung ang paamoy na pagpapatisal sa iyo, putulin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo pumasok sa buhay na pilay kaysa may dalawang paa ka na mahulog, may tapon sa impyerno. Na kung saan ang kanilang mga uod ay hindi namamatay, ang apoy ay hindi napapatay. Ano po? Kaya bakit tayo kailangan mag-evangelize? Because of this. Ano po? Someday, maraming tao mahuhulog dito. Ano po? Kaya may mga tao na naghihintay ng Ebanghelyo sa pamamagitan natin. Okay? Kaya sabi po, iinom din naman ng alak ang potang Diyos na iyahanda. Walang halos ako para kanyang pot. Pahihirapan sa apoy at asupre. Kaya kung bakit natin kailangan mag-evangelize, darating ang araw, maraming pupunta dito. Tama po? Pahihirapan sa apoy at asupre. In Revelation chapter 14, verse 10.
So, walang ibang paraan kundi mag-evangelize. Yun lang yung paraan. Walang iba. Ipangaral ang ebanghelyo. Yun lang yung paraan. Wala tayong ibang paraan na magagawa. Kaya sabi po, ang kamatayan ng Hades ay tinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. Ang sino mang hindi natagpuang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Okay. Kaya yung lawa ng apoy na ito ang dahilan kung bakit ang ebanghelyo ay kailangan ipangaral. Kailangan nating dalhin ang ebanghelyo kahit na mahirap pa yung sitwasyon. Kahit na sinasabi ni Jesus, isinusugo kayong parang tupa sa gitna ng mga asong gubat. Tama po? Expect na natin na talagang mayroong worse minsan sa pangaral ng ebanghelyo. So siguro hindi pa natin naranasan yon, pero yung mga naunang mananampalataya, na-experience nila yon. Tama po? Lalo na sa mga extreme country. Okay? Kaya sabi po, tayo ay ginawang bantay. Sabi po, ngunit kung makita ng bantay na dumarating ang tabak, hindi umihip ng trompeta, ang taong bayan ay hindi nabigyan ng babala, at ang tabak ay dumating. Pinatay ang sino man sa kanila, ang tao yun ay kinuha sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay sisiling ko sa kamay ng bantay. Yung ebanghelyo ay ibinigay sa atin. Tama po? Kung hindi po natin ito ay pinapahayag, pinararating sa tao, tayo yung mga bantay. Tama po? Tagapagsabi. Magsisi ka dahil sabi ng Biblia, kung hindi ka magsisi, dadalhin ka ng Diyos sa hukuman. Tama po? So tayo ay nagiging bantay sa ebanghelyo upang ipangaral ang ebanghelyo. Okay? Kaya ikaw anak ng tao, inilagay kitang bantay. Okay? Sa sambayan ng Israel, tuwing maririnig mo ang salita mula sa aking bibig, bigyan mo sila ng ano? Babala mula sa akin. Okay? Kaya yung ebanghelyo, paulit-ulit pinapangaral, warning, may judgment. Tama po? Kaya yung church, binigyan ng mandato, ipangaral ang ebanghelyo. Okay? Kapag sinabi sa masama o masamang tao, ikaw ay tiyak na mamamatay, ikaw ay hindi nagsalita upang bigyan babala ang masama sa kanyang lakad, ang masamang yan ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit, ano po ang sabi? Ang kanyang dugo ay sisigilin ko sa iyong kamay. This is a fearful kung hindi tayo nagsasalita. Ano po? Actually, lalo na kung tayo pa ang dahilan. Ano po? Sabi diyan, ang masamang yun ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Kapag ang aking sinabi sa masama o sa masamang tao, ikaw ay tiyak na mamamatay, ikaw ay hindi nagsalita upang bigyang babala ang masama sa kanyang lakad. No? Kaya kung natapang kayo magsalita, mabuti yun. Di ba? Sabihin mo na lang yung totoo kahit masaktan siya. Hindi bali nang masaktan siya ngayon. Tama po? Huwag lang mahulog ang kaluluwa niya sa impyerno. Kasi, sabi dito, kung hindi ka magbibigay ng babala sa masama sa kanyang lakad, at ang masamang yun ay mamatay sa kanyang kasamaan, yung kanyang dugo, sisigilin ko sa iyo, kamay. Ano? Kaya yung mga tamad mag-evangelize, magpatotoo, ay gumising. Dapat, tama po, gumising. Dahil, ang sabi dito, pag hindi na ipahayag yung ebanghelyo sa pamamagitan mo, sisigilin sa iyo kamay. Ngunit kung iyong bigyan ng babala ang masama upang tumalikod sa kanyang lakad, hindi siya tumalikod sa kanyang lakad, mamatay siya sa kanyang kasamaan, ngunit iniligtas mo ang iyong buhay. Wala kang pananagutan. Tama po? Kaya si Pablo nung nangaral, nung siya ay hindi tinanggap sa isang bayan, pinagpag nila yung kanilang paa ng alikabok. Nasabi ka, bahala na kayo. Kung di nyo tinanggap, pupunta sila sa ibang bayan. Ano po? Kaya, kung tayo ay nagpapatotoo, ang sabi diyan, kung tayo ay nagbibigay ng babala sa isang masama, at tumalikod siya, iniligtas mo ang iyong buhay.
Pero kung tayo ay nakikipag, kung tayo ay nakikiayon sa isang masama, tama po? Kung yung kamalian ng isang tao ay inaayunan natin, ipinahamak niyo po siya. Yung mga kabataan, pag hindi niyo po sila sinaway at kinampihan niyo sila sa mali nilang ginagawa, ipinapahamak niyo po sila. Kayo ang nagtutulak sa kanya para lalong maligaw. Ano po? Kasi kapag hindi mo sila sinaway sa kanilang kamalian, ikaw ang mananagot. Ano po? Kaya dapat tayong magsalita ng katotohanan. Huwag natin kakampihan yung mali. Kahit na anong mangyari. Kasi, lalo na yung church. Ano po yung church? Minsan, ganito yung iisip ng ibang tao. Kahit na gumagawa siya ng mali, okay lang yun. Papuntahin mo sa church. Hindi pwede yun. Kailangan siyang turuan. Kailangan siyang payuhan sa bayan. Paano pag hindi siya sumunod at nakinig? Ay kailangan niyang sumunod at makinig sa church. Tama po? Paano kung hindi siya susunod at makinig? Kailangan siyang disiplinahin. Kung hindi niya kinilala yung disiplina, ay pananagutan niya na yun sa Diyos. At least ikaw, in-impose mo yung truth, yung tama, yung totoo. Hindi pwede ang church umayon sa kamalian. Bakit po? Kapag umayon ka sa mali, yung church papasukin ng maraming false and fake believer. Tama po? Kahit minsan mahirap, pero pagdating sa truth, yung church kailangan mag-stand. Wala tayong magagawa. Hindi tayo nagtitipon ng mga tao dahil gusto lang natin. Tama po? Kaya tayo nandito dahil naunawaan natin yung kaligtasan, yung ebanghelyo, yung forgiveness, yung transformation na tanggap natin. Kaya hindi natin dapat pabayaan yung church pasukin ng mga maling sistema. Bakit po? Pag ang church pumasok ang maling sistema, sino ang unang nasisira? Maubos yung mga Kristiyano sa loob. Kung church ka, hindi nagkakaisa maalis yung marami. Kaya dapat natin proteksyonan yung church sa truth. Dapat tayong mag-stand sa truth. Tama po? Ito ang tama. Dapat tayong magsama-sama because of the truth. Lalo na po ako bilang pastor. Hindi niyo po ako mapapabayag kapag ang truth ang babanggain. Ano po? Hindi niyo rin po ako mapapakompromise. Sasabihin sa akin, sige na, para lang hindi mapahamak. No? You need to obey to the truth. Kailangan mong sumunod sa totoo. Kailangan mong sumunod, wala kang magagawa. Dahil kami, sumusunod sa truth. Ano po? Kahit minsan yung katotohanan ay nakakasugat sa pride. Ano po? Wala tayong magagawa. Ako nga, ang experience ko sa Panginoon. 13 years na ako nagpapastor bago ako na-save. So, inisip ko, kung hindi ko yun aaminin, yung truth na yun, maraming mapapahamak pa dahil sa akin. So, ibig sabihin, talikuran mo na yung pride mo. Tama po? Talikuran mo yung sarili mo, yung pride. Tanggapin mo na talagang ikaw ay mali ka sa umpisa. Mas madali iyon kaysa itago mo yung sarili mo. Tama po? Dahil yan yung church. Mag-i-stand ka dapat sa truth. Kaya sabi dito, kung ang tao yan, lumalakad sa kasalanan at sa mali, hindi mo siya binigyan ng babala, napahamak siya, ikaw ang mananagot sa kanya. Kapag hindi mo siya binigyan ng babala, oy, mali yung lakad mo. Sabihin mo sa kanila kung paano buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masama. Kundi ang masama ay tumalikod sa kanyang lakad at mabuhay. Manumbalik kayo mula sa inyong masasamang lakad. Sapagat bakit kayo mamamatay sa bayan ng Israel? Sabi mo dito, ng salita ng Diyos, ang Diyos ay walang kasiyahan sa kamatayan ng masama. Ibig sabihin, hindi nalulugod ang Diyos sa mga taong napapahamak. Pero dahil ang tao mismo ayaw nilang iwan yung kanilang kamalian at kasamaan. Okay? Kaya sabi, ngunit bagaman aking sinabi sa masama, ikaw ay tiyak na mamamatay. Ngunit kung iwan niya ang kanyang kasalanan at gawin ang ayon sa katarungan at katwiran,
Kung isauli ng masama ang sangla, ibalik ang kinuha sa pagnanakaw, lumakad sa tuntunin ng buhay na di gumagawa ng kasamaan, siya'y tiyak na mabubuhay. Siya'y hindi mamamatay. Ito yung repentance, tama po? Kailangan kilalanin yung truth. Di ba? Kaya mahalaga po yung pangaral ng Ebanghelyo. Po? Sabi sa John 15 verse 16, ako'y hindi ninyo pinili, ngunit kayo'y pinili ko, itinalaga kayo upang kayo humayo at magbunga, at ang mga bunga ninyo'y manatili upang ang anumang inyong hingin sa Ama, sa aking pangalan na ibigay niya sa inyo. So sabi po rito, sabi po, kayo'y upang kayo'y humayo at magbunga. Ano po? At yung bunga ninyo ay manatili. Yung fruits dapat manatili. Okay? Ano bang bunga ito? Magbunga. Pero fruits, ang banal na espiritu. Tama po? The fruits of the Holy Spirit. Tama, 9 yung nasa Galatians, di ba? Pero yung best fruits ay soul. Tama po? Evangelize tayo ng soul is the best fruits. Okay? Kaya ang Panginoong Yesus mismo, pagkatapos na niya magsalita, ay inikyat at lumuklok sa langit, sa kanan ng Diyos, humayo sila at nangaral sa lahat ng dako habang gumagawang kasama nila ang Panginoon. Okay? Kaya, kung tayo ay gumagawa sa Ebanghelyong ito, kasama natin ang Panginoon gumagawa. Hindi lang ikaw. Kapag tayo ay nangaral, nagpahayag, kasama natin ang Panginoon. Kung may naligtas diyan, hindi yan dahil sa talino o galing ng tao. Yan ay dahil sa kapangyarihan ng Ebanghelyo. Tama po. Kaya kailangan sumama sa atin ang Panginoon. Okay? Kasi Pablo sabi niya, ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na nagpapatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Acts chapter 20, verse 24. Ito po yung memory verse niyo. Memorize po ninyo. Memory verse. Ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Lahat ng mga pastor, ito yung binigay na verses. Memory verse. Kaya, sinasabi ni Pablo dito, hindi mahalaga yung sarili ko. Hindi mahalaga yung buhay ko. Tama po? Ang mahalaga, maganap ko yung katungkulan ng ministeryo na tinanggap ko sa Panginoon. Ano po yun? Magpatotoo ng magandang balita ng biyaya ng Diyos. Yan yung mahalaga. Si Pablo yung iniisip niya. Mas mahalaga yung magpatotoo ng magandang balita ng biyaya ng Diyos kaysa sarili ko. Tama po? Yan po yung pinakamagandang prinsipyo. Tama po? Kung minsan may mga tao maging sa church, maraming mga professional na napunta sa church. Minsan sila, pag nakita mo sila ay tumutulong sa Ebanghelyo, naglilinis, nagbubuhat ng mga upuan, naglilinis ng church, nagwawalis, ginagawa nila yun, nagluluto, nagsisilbi, kahit mga matataas o professional silang tao. Hindi nila iniisip yung kanilang kalagayan kung sino sila. Pagdating sa pagsisilbi at paglilingkod sa Panginoon. Kinalimutan nila yung kanilang sarili. Sinasabi doon, hindi na nila itinuturing na mas mahalaga pa kung sino at anong meron sila. Maganap lang nila yung paglilingkod nila sa Diyos. Kaya si Pablo, ganun yung sinabi niya. Ang mas mahalaga sa akin, magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. So, brothers and sisters, in the last days, alam natin na ang Biblia ay laging nagsasabi ng mga huling panahon, mga signs, ano po? Sana, sa pag-aaral na ito ay meron kayong natutunan at meron kayong i-apply.
Kailangan, sinabi ng Biblia, ayon sa pinag-aralan, kailangan kumilos ako. Kailangan gumawa ako. Ano mo, napakahirap ng tao, napakahirap sa tao na makipagkaisa sa Diyos kung ayaw. Kahit anong gawin mo, kahit anong ganda ng sabihin mo, kung ayaw talaga, kung hindi magsasakripisyo, kung ayaw sumunod, walang magagawa. Pero may mga ilan sa church na masunurin, gumagawa sa Ebanghelyo ito. And then, sasabihin ng Diyos sa inyo, well done, good and faithful servant. Okay? Nandito po yun. Okay? So, if you had the cure to cancer, wouldn't you share it? You have the cure to death. Get out there and share it. Siyempre, yung mga gumaling sa cancer, sinishare nila kung paano sila gumaling. Tama po? Pero paano naman kung ikaw gumaling ka sa kasalanan at naligtas ka mula sa walang hanggang kamatayan, hindi mo ba yan ibabahagi? Yung iba, gumaling sa cancer, nagpapatotoo sa mga gamot na ininom. Dito, sa Ebanghelyo. Okay? Kaya, do we have the reward if we work for the Lord's vineyard? Meron bang reward pagdating ng araw? Sabi, malapit na akong dumating, dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa sa inyo sa kanyang ginawa. Ano po? Someday, lahat ng ating mga pinagpagalan, sabi dito ng Biblia, mayroong gantimpala. Uy, may gantimpala. Ang problema, may ginagawa pa tayo. Diba? May gantimpala sa mga taong nagsasakripisyo at gumagawa. Ano po? Sabi po, narito yung kaligtasan, dumarating ang kanyang gantimpala ay nasa kanya. Okay? Sabi sa Isaiah 62 verse 12, ang kanyang gantimpala ay nasa kanya. Okay? At ang kanyang ganti ay nasa harapan niya. Isaiah 62 verse 12, sabi po, ang kanyang gantimpala ay nasa kanya. Tama po? Verse 11. Isaiah 62 verse 11. Yung gantimpala nasa kanya. Okay? Kaya sabi, at kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Mateo chapter 16 verse 27. Gagantihan. Tama po? Yan yung gantimpala. Ano ang igaganti ng Diyos? Kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Romans chapter 2 verse 6. Okay? Ayon sa kanyang mga gawa. Kaya ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Romans 14 verse 12. Bawat isa sa atin magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. At tayo para magsulit. Tama po? Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, mabuti, tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng Panginoon. Mateo chapter 25 verse 1. Malaki ba yung ipinagkatiwala sa atin? Sabi, naging tapat ka sa kaunti lang. Tama po? Pero, sabi ng Biblia, pamamahalain kita sa maraming bagay. Maraming kapalit, maraming blessings. Tama po? At sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, mabuti, tapat na alipin, naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Alam natin, ito yung tatlo, di ba? Yung una, binigyan ng ganito, tapos yung pangalawa, at yung pangatlo, anong sinabi? Ngunit sumagot sa kanyang Panginoon, sinabi sa ikaw na masama at tapat na alipin. Alam mo pala, ako'y gumagapa sa hindi ko hinasikan, magtitipon sa hindi ko kinalatan ng bindi. Dapat sana'y nilagak mo ang salapi sa mga mangangalakal ng salapi nang sa aking pagdating matanggap ko kung ano ang akin, pati na ang pakinabang. Ikaw, sabi diyan, masama at tamad na alipin. Kaya kunin ninyo sa kanya ang talento, ibigay mo sa kanya ng may 10 talento. Sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan, siya ay magkakaroon ng kasaganaan, ngunit ang wala, pati ang nasa kanya ay kukunin. Mateo chapter 25:28. Kaya sabi, kunin sa kanya ang talento, ibigay niyo sa kanya yung may 10 talento. Kaya sabi doon sa masama at tamad na alipin, wala kang reward. Ano po? Walang reward.
Kaya sabi, ang aliping walang pakinabang, itapo niya sa kadiliman, sa labas. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. Bakit po hahanapin ng Diyos ang bunga? Okay? Ipapakita ko ulit sa inyo yung isang video. Okay? Kung bakit hahanapin ng Diyos ang isang bunga. Okay? May buhay po ba ito? May buhay? May pagkain na tayo. Tama po? Ibig sabihin, kung ang mga halaman ay nagbigay ng bunga at pagkain, dahil bakit? Dahil mayroon silang buhay. Tama po? Tayo, mayroon ba tayong buhay? May buhay ba tayo? Meron tayong buhay. Ang simula ng buhay ay after death. That is the true life. Yung buhay natin na tinanggap, buhay na walang hanggan, mayroon po dapat itong bunga. Kasi mayroong buhay. Tama po? Lahat ng may buhay. So, pang last verse, 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. So, brothers and sisters, yung bunga ng tinanggap natin ay hahanapin ng Diyos. Tama po. Meron ka bang fruits? Kahit sabihin mo na, kasi pastor, ganito mga brothers and sisters, hindi ko alam kung bibigyan pa tayo ng Diyos ng pagkakataon, mga tuwira, pag tumayo sa harapan ng Diyos. Alam niyo po, si Jesus may isang sinabi sa gospel na, di ba nasabi ko po dati, yung pinakamahirap na portion, ginawa ni Jesus. Yung madali na ibinigay sa atin, kayo na lang mag-harvest. Tama po. Kaya sasabihin ni Jesus, bakit hindi mo inani ang lahat ng aking mga itinanim at pinagpagalan? Tama po? Yung mga pinagdusahan, yung mga bagay na ginawa ni Jesus ay iniwan niya sa atin yung pinaka-portion ng harvest. Tama po? Kaya pag sinabi natin, Pastor, Lord, kasi ganito, sasabihin ni Jesus, siguro, ano ba mas mahirap? Ipinako mo sa krus o ang mag-harvest ng kaluluwa? Di ba? So, kaya yung evangelism sa church, pag ang isang church ay wala ng evangelism, dead church na po yan. Hindi na nagbubunga. Tama po? Kasi yung bunga, yun yung katunayan na may buhay. Yung isang iglesia. Ako, yung church. Kaya sana, kapag meron po tayong evangelism, maging masigasig po kayo.
sa pag-i-invite, sa pagsasabi. Hindi nyo kayang gawing mangaral, pero kaya nyo mag-invite. Tanto. Kaya nyo magdala ng kahit isang kaluluwa. Oh, sumama ka sa amin, meron kaming Bible seminar. Pero ang problema kung sira yung testimony natin doon sa community natin, yun ang mahirap, di ba? Paano yung mga mahal nyo sa buhay? Iisipin nyo. Kailangan ayusin muna natin yung Christian life natin para tayo makaakay. Tama po? Ganun talaga yung totoo eh. Ako ang experience ko, di ba? Experience ko with my family. Hindi ko maakay yung mga father and mother, kapatid, kung pamangkin, kung walang katotoong naiwan. Tama po? So dahil nakita nila yung transformation, nagbago ka, nakita nila, bahin natin try na sumamat makinig din, baka sakali. Tama po? So kaya gamitin natin yung lahat ng pagkakataon na habang binibigyan pa tayo ng Diyos. Tama po? Yung itong year 2025, sikapin natin na makapag-evangelize. No? So mas maraming gagawing Bible seminar sa kanila. Sana gumawa kayo. Gumawa kayo para sa Panginoon. Okay? Tayo na lang. Panginoon, salamat po. Nalalaman namin na ang lahat ng aming mga pagpapagal, pagsasakripisyo ay gagantimpalaan po ninyo. Ano man ang aming ginawa ngayon ay ipagkakalob sa amin ng reward. Nawa sa mga brothers and sisters na wala dito na hindi po nagsasakripisyo, hindi po nagnanais na magpatuloy, makinig, mag-aral ng Biblia. Panginoon, itinadalangin namin sila sa inyo na kayo po ang gumising sa kanila. Kung kailangan niyo po sila padalahan ng pagdurusa at kahirapan upang ma-realize nila, kailangan nilang sumunod. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo po ang gumawa ng paraan. Kung hindi po sila nakikinig sa mga pangangaraw na ito, sa inyong mga kamay po namin sila ipinagkakatiwala. Sa mga sumusunod, sa mga gumagawa, tatagpuin niyo po ang kanilang mga pangangailangan. Tulungan niyo po sila na maging matatag at matibay, laging magtiwala po sa iyo. Bigyan niyo po sila lagi ng biyaya, kalusugan upang magagawa po nila yung kalooban po ninyo. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng lakas habang kami po ay nagpapatuloy. Lalo na sa iglesia ito, sa Kailaway at sa Banilad Mission Branch. Gamitin niyo po ang pagkakataong ito, maipahayag ang salita ng Diyos. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.